Matapos ang higit isang taon, nakauwi na ng Pilipinas ang mga Pilipinong dinukot ng Houthi rebel sa Red Sea noong 2023. Bukod sa kanilang pamilya, iba't ibang tulong din mula sa pamahalaan ang sumalubong sa kanila. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa. Emosyonal ang mga 17 Pilipino seafarers nang dumating sa Pilipinas pasado alas 9 kagabi. Ang iba sa kanila, napayakap na lang sa mga kaanak na sumalubong. Sila ang mga Pinoy na binihag ng Houthi rebels sa Red Sea noong November 2023. Sakay sila ng barkong MV Galaxy Leader na hinijak ng mga rebelde. Bukod sa kanilang kaanak, sumalubong din ang mga kinatawan ng gobyerno gaya ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, Department of Transportation, Department of Health at iba pa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hiniling ng mga seafarer na kaagad makauwi ng Pilipinas. More about the families reuniting at nangyari na po yun, and we're giving them time to be together. They said, no, we want to go home and see our families. And so immediately we booked them. Ayon naman sa Department of Health, kinakailangang dumaan muna sa mga medical protocol at debriefing ang mga Pinoy seafarer. They are not traumatized, alright? They came, galing po sila sa isang traumatic situation. Ang ayaw nating mangyari is mag-develop sila nung tinatawag na post-traumatic stress disorder. Sinisigurado naman ng DMW ang ayuda at benepisyo na matatanggap ng mga seafarer sa kanilang ahensya. Continuous payment of what we call allotments, right? The payment of the salaries double in this case, no? All throughout the 428 days. So that's number one. Number two, we provided the necessary financial assistance to the families along the way. We flew everybody in to Manila to meet them personally, face-to-face. Education and scholarship, yes, that will be among the next round of assistance packages we will provide. ASEC Kiko de Guzman is here, is our reintegration ASEC, so there are also reintegration livelihood packages in store for them. Mananatili muna ang mga seafarers na makasama ang kanilang pamilya sa mga susunod na araw habang sumasailalim sila sa mga medical protocol. Una nang nagpasalamat si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Oman dahil sa pakikipagnegosasyon nito para mapalaya ang mga nabihag na Pilipino. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa.